Akala ko nung una, pag-uwi ko dito sa Maynila, wala akong sunburn kasi as in kulang na lang ipaligo ko yung sunscreen. Pero naaalala ko pala nung nag-snorkeling kami, hindi ko na sinuot yung rash guard ko kasi pilingera nga. Tsaka sabi ko, nagpalit kasi ako ng one piece kasi pang aura-aura, pang picture-picture. So, diretso na kami snorkeling. Malinaw ba sa camera? Ito yun, pag ganyan. Pero at least hindi malala. Hindi siya mahapde. Ayan, nagtan lang ng konti yung dito ko. I-rate ko nga pala yung experience ko sa Puerto Galera. All in all, okay naman. Pero may mga experiences kami nung kasama ko na hindi naman ini-expect. As a tourist, tourist yan. Siyempre, consider as tourist na kami kasi hindi naman kami taga ron, hindi kami local. So, yung mga bad experience namin, like, kunyari, sinabi na sa amin na 208 lang daw talaga yung from Batangas Port to, doon kung saan kami dadalhin. Ay, Batangas Port nga ba? Basta, pagbaba namin ng ferry, ng Fast Crab, papunta doon sa accommodation namin, which is yung Amami Beach, sabi sa amin is 208 lang. Kakasakay lang namin, yung tuk-tuk driver sabi, "Ma'am, magkano po yung sabi sa inyo?" Sabi ko, 208 daw kuya. Ma'am, hanggang ano lang po yun, hanggang doon lang po yun sa may labasan, doon lang po yun sa may bungad. Hindi pa po yun doon sa may kung saan kayo nakabook. So, iniisip ko ako naman, as first timer, iniisip ko, malayo. Kasi sabi niya, doon lang daw sa bungad. So, ako naman, sige kuya, ihatid nyo na lang kami hanggang sa kung saan kami nakabook para hindi na nga kami maglakad kasi hello, ang dami kong dala, may luggage, may backpack, tapos mayroon pa akong ano. So, yun pala, ilang hakbang lang, doon na lang kami. So, sabi ko, inayaan ko na, never mind. Kasi, minsan lang naman, tsaka turong na lang din sa kanila kasi mahal nga yung gasolina. So, ginawa niyang 240. 240, sige, go. Pasensya pa ako. Sabi ko pa dun sa kasama ko, hayaan mo na. 40 pesos lang, kikitain pa natin yan sa Maynila. The rest naman, yung mga nag-aalok sa amin ng snorkeling, nasabihan na kami na huwag kayo basta-basta kakagat sa mga offer nila kasi minsan tatagain kayo sa bayad, gitu ganyan. Buti na lang, mayroon doon isang kuya na natatangi na sobrang bait. Yung instead na 1.5 yung babayaran namin, diniscountan niya kami. So, sa sobrang bait niya, tsaka maalalay niya sa amin, binigyan ko ng tip. Maliit lang naman, pero at least ma-appreciate niya at na-appreciate namin kung ano yung tulong na binigay niya sa amin. Tapos, fast forward, pabalik na kami ng Maynila kasi tapos na yung 3 days namin. Pagdating sa may ticketing office, doon na talaga. Alam mo yung magtatanong ka, porke puno na sila, hindi na sila mag-entertain ng tao. Ay, sabihin man lang na, ay, pasensya na ma'am, ubos na po yung ticket, going to ganito, ganyan, bla bla bla. Yung entertain ka ba? Wala. Ma'am, going to ano po, ganyan. Ay, wala na. Wala na. Wala na. Diretso na siya kung ano man yung ginagawa niya sa computer. As a security, nasa desk officer ako, nag-a-assist ako ng mga guest, kung ano-anong dumarating dun. Alam ko yung way kung paano yung mag-entertain ng tama. Kahit pa sabihin mong wala na dun yung sadya mo, 'di ba? As in, harapin mo sana ng maayos, hindi yung, ay wala na. Hindi man lang, sige po ma'am, wala na po talaga, pwede po kayong pumunta ng Kalapan, doon po, mayroon po doon 24 hours. Dito po kasi talagang nagkakaubusan. Kailangan dito, agahan nyo lang talaga. Yung bigyan sana ng idea yung turista, di ba? Yun lang. Tapos pagdating pa ng fast forward uli, ando na kami, sumakay na kami ng jeep kasi papunta ng Kalapan kasi nga doon nga yung ticketing office ng 24 hours. So, pagdating doon, baba kami ng jeep. Sasakay kami uli ng tricycle. Sabi ko, magkano po papunta doon?
Nag-isip pa yung isang parang dispatching yung dispatching doon, yung lalaki. Parang nag-isip pa siya kung magkano ibibigay sa amin. Tapos sa inis ko na kasi mainit na yung ulo ko. Mainit, tapos ang dami naming dala, tapos pinagpapasapasahan kami. Sabi ko pa, binanatan ko na, huwag kayo talagang mag-o-overprice kasi i-report ko talaga kayo. Ayun, napasagot, 50 pesos lang po. Kailangan lang talagang takutan para hindi ka, alam mo yun, pag bago ka doon, kakayan-kayanin ka lang, bibigyan ka ng mga overpricing na kahit hindi naman yun yung presyo na magkano talaga yung bayad, katulad doon sa tuktok. So, yun lang, minsan, nakakadisma talaga yung mga Pilipino, mapagsamantala din. Kapwa Pilipino, sinasamantala. Sana hindi kayo ganun. Overall naman, okay naman yung naging experience. May mangilan-ngilan lang talaga. Yun lang, nagra-rants lang ako. Kahit medyo nakabalik na ng Maynila ng ilang araw. Ito lang kasi yung time na makapagawa-gawa ko ng video. Lately, naging busy, nag-ayos ng bahay, naglaba. So, yun lang muna.